Magandang araw po sa lahat. Welcome po, Buhay Amerika with Ate D. At ngayong araw na po ito ay ipapakita ko na naman po sa inyo ang aking garden follow-up po or update. Update sa garden at mag-harvest po tayo ng cantaloupe. Ang video pong ito ay ginawa pa po nung mga nakaraang buwan pa po ito nagawa. Dahil po sa nagkasakit po ako, hindi ko po nai-upload. At ngayon lang po ako nagkaroon ng time na mai-upload po dito sa aking YouTube account. So, sana po mag-enjoy po kayo sa video ito. At sana po patuloy niyo pong suportahan ang aking munting channel, Buhay Amerika with Ate D. Ayan, mag-comment po kayo dyan at sana po i-share niyo po ang aking video sa inyong mga kamag-anak, kakilala, at kung sa inyong mga social media po. Ayan, ito po yung mga ginagawa ko. Yan ay nagawa ko po yung lagyan ng panibagong compost po. Yung compost po ay ginawa ko lang yan. Mayroon pa akong composter. Yan po ay mga salin-salin ng mga pagkain, mga pinagbalatan natin ng mga prutas at saka mga gulay. Inilagay ko po sa machine at ginawa ko pong compost. Hinaluan ko lang siya ng lupa na binibili po sa store. Kaya yung ating broccoli at cauliflower may malapit na po siyang mag-produce ng bunga o cauliflower at broccoli. So kailangan po nila ang dagdag na vitamina or nutrient na tinatawag natin. Kaya kailangan dadagdagan po ng matabang lupa. Kaya yan po yung ginagawa ko ngayon. Tingnan nyo naman po, napakataba po nila. So, at para po, yung compost po ay napakaganda po sa tanim. Para po ay lumago at ang bunga po nila or yung butil po ng cauliflower at saka broccoli, napakaganda po niyan. Pero, ayan po. So, talaga pong isang araw na po ito ay busy po ako. Ayan po. Pag talagang ganyan po ang mga ginagawa ko sa aking mga tanim. Medyo malamig na po. Nung time na yon malamig na. So, ayan po. Nakikita nyo po yun. Ayan ang nalagyan na natin ng compost. Medyo malamig na po. Kaya yung ibang mga tanim po ay na po yan, mag-yellow na ang ating ibang mga tanim. So nakita nyo po ang aking lettuce, napakataba at napakasarap po niyan nang kinain ko na. Hindi ko lang po naibahagi pa sa inyo kung mayroon man akong video ginawa na nag-harvest na ako niyan. Siguro sa susunod kong mga video, marami pa po ito. Ang ating mga video na noon ko pa nakuhanan. Ayan, napakataba din po ng ating zucchini. Yung zucchini po ay, napakasarap din po ng bunga niyan. So, dito po naman ay dito sa kabila naman maglalagay po tayo ng compost sa kabila kong garden. Ayan po yung aking malunggay. Napakalago din po. At alam niyo po, compost lang po talaga ang nilalagay ko dyan. Yung mga ginagawa kong compost, tsaka pinaghahaluan ko po ng lupa na binibili ko sa store. Kaya, ayan din po yung isang lumalago po talaga sila. Yung aking malunggay ay malapit na po yan. Mag-yellow ang kanyang dahon. Dahil nga po yung lamig ay, yung winter ba paparating na. Sa nasabi ko po, late po ang upload ng video na ito. Kaya sana
nandyan pa rin kayo magsuporta. Ito, mag-harvest po ako dito ng ng cantaloupe. Ayan ang una-una ko pong nakuha. Marami-rami din po ang nakuha kong cantaloupe dito. At kasi yung cantaloupe po hindi pwedeng mamamatay po yan pag pag malamig na ang panahon. Na tingnan nyo po na unti-unti nang nagyayelo ang dahon. Kaya ang mga bunga niya ay kailangan ng harvestin. So, ayan po ay sa ngayon, nag-harvest na po ako dyan sa mga ilan-ilan po na bunga niya. Naku po, napakarami po niyan dyan ang nakuha kong bunga. At napakatamis po niyan, yung bunga na yan. Ayan. So, kung nagustuhan niyo po ang video ito, i-click nyo lang po yung like, tapos i-share nyo po. Ayan, Buhay America with Ate D. Ayan po. Ayan. So, naririnig nyo po, umuulan na. Umuulan na nga po, no? At, syempre, patuloy pa rin po tayong nag-harvest dito sa ating cantaloupe. So, ayan, mayroon po tayo. Ito naman po ay parang medyo nasira na siya. Pero, hindi naman natin yan kakainin, Kasi, syempre, nung umulan po yan, umulan ng mga ilang araw. Kaya, nagkaroon na po siya ng medyo nalata-lata na ba ng konti. So, ito na nga po yung na-harvest natin. Iyan bubuksan lang natin kung maganda. So, hindi na po siya maganda. Ayan, yellow at mukha talaga siyang lata. So, ayan, titingnan natin. Mayroon din po mga dito, no? Ayan po, natin dyan. Titingnan natin yung isa kung talagang maganda po ang resulta ng ating cantaloupe. So, ayan po. Ay, naku po, napakalakas ng ulan ngayon. Kaya, pasensya po. Sa ingay, ulan lang po yun. Talagang malakas. Kailangan po na pero napakaganda po kasi siyempre, ang ulan, kailangan natin ang ulan, di ba? Oh, di ba? So, ito yung isa, titikman naman natin kung talaga pong okay siya. Ayan, binibiak ko na at titikman natin, Ayan po, natikman natin at matamis din po siya. Medyo crunchy ng konti at medyo matigas-tigas pa ba. Pero masarap po. At hindi ko po akalain na talaga pong palang po ako ng ganyang katamis na cantaloupe. Pero yung mga nakaraan ko po, mga nakaraan kong cantaloupe, talaga pong masarap. Masarap po siya. At yan po yung niyan, yung buto na tinanim o nanggaling pa yan sa una kong tanim na cantaloupe noon. Tumubo lang po yan dyan. Kaya pinagpatuloy ko na lang din. Hindi ko yan tinanim, pinagpatuloy ko na lang. At dito naman po ay mag-harvest tayo ng okra. Naku, napakarami po naman. Kasi ilang araw pong hindi nag-harvest ako ng okra dahil nga po, sobrang busy po ako sa mga ginagawa ko po na alam nyo naman po ay medyo hindi na po
kalakasan ng ating pagkikilos-kilos sa umaga. Medyo umiba po ng konti ang pagkikilos ng ating katawan dahil nga po siguro sa nagkakaedad na, ganun po talaga siguro, ano. Comment naman kayo dyan kung talaga pong nararamdaman nyo rin yung nararamdaman ko pagdating po ng 60. Ayan, so nakatapos na tayo dyan sa harvest ng ating okra. Mag-ano naman po tayo. Tingnan niyo naman po, na yung ulap, ay naku, napakakapal po talagang. Ang ulan ay darating at dumating na nga, no? At dito naman po ay gagawa tayo ulit ng panibagong compost. Kasi mayroon po akong dyan. Mayroon po akong nasa machine ba galing na mga ginawa kong compost. So talagang kailangan na siyang i-mix doon sa lupa na galing sa tindahan na binibili na lupa. Ayan ba? So imimix lang natin para at least medyo maano siya. Kasi alam niyo po yung galing po sa machine na niluluto ko, medyo mabasa-basa po siya. Kapag nilagyan natin siya ng imimix ko siya sa lupa na binibili sa tindahan, ayan, medyo po siya, maganda kasi pwede mo na siya agad ilalagay sa tanim mo. Kasi mas maganda yung medyo dry siya na ilagay mo sa tanim. Pero ako naman, nilalagay ko pa siya sa container. Hindi ko siya dinidiretso. Ayan, nilalagay natin yan sa container kasi natapos na nating halo. As nakita nyo po, ang aking outfit ay talaga pong panglabas ba? Hindi po pang garden. Pero ito na po. Dito na lang po magtatapos ang ating bidyong ito. Maraming salamat po sa inyong panunood at sana po nandyan pa rin kayo magsuporta sa munting nating channel, Buhay Amerika with Ate D. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. At magkita-kita po tayo sa susunod ko pang mga episode. Marami pa po ito, mga late upload lang. Sana po, huwag kalimutan mag-subscribe po sa aking channel. Ingat po tayong lahat. God bless. Bye-bye po.